Magandang araw kaibigan. Ang ating ikukwento sa araw na ito, ay ang pelikulang, Snowpiercer, na pinalabas sa taong 2013 at pinagbibidahan ni Chris Evans. Halina't atin nang simulan. Magsisimula ang pelikula sa taong 2014. Ang global warming ay nasa kasagsagan nito, at ang pagbabago ng klima ay malapit ng wakasan ang buhay ng mga tao. Ang karaniwang mga mamamayan ay umaasa sa mga siyentipiko, upang kahit papaano ay mailigtas nila ang mundo, pero kahit ang mga siyentipiko ay nagpapanik din. Dahil ang sangkatauhan ay isang hakbang na lamang mula sa pagkalipol, at hanggang sa ang mahiwagang coolant na tinatawag na CW7 ay natuklasan. Sa tamang dami ng CW7 sa atmosfera, ay sinasabing babalik ang mundo sa natural nitong anyo. Nang walang pag-aaksaya ng oras, ang mga awtoridad sa 79 na bansa, ay sama-samang nagpasya na maglabas ng isang tiyak na dami ng CW7 sa kapaligiran. Ang programa ay sinimulan at matagumpay na natapos, gayunpaman ang mga resulta ay isang bagay na hindi naisip ng kahit sinuman. Sa halip na labanan ang global warming ay pinapalamig ng CW7 ang kapaligiran sa matinding antas, kaya't ang buong mundo ay nagyelo at ang daigdig ay nabalot ng matinding lamig. Halos lahat ng tao ay nagyelo hanggang sa ito'y mamatay. Maliit na porsyento lamang ng mga tao ang nabubuhay sa pamamagitan ng pagsakay sa tren na tinatawag na Snowpiercer, na itinayo ng isang espesyalista sa tren na si Wilford. Ito ay pinapagana ng isang panghabang buhay na motion engine, na kayang gumana kahit sa matinding temperatura. Ang tren ay hindi tumitigil sa pag-andar buong taon, ito ay dahil ang sistema ng pag-init sa loob ay gumagana lamang kapag ito ay patuloy na gumagalaw, at kung titigil ito ay kahit ang tren ay mag-free freeze. Ang riles ng tren ay nakalinya sa iba't ibang bansa, dahil ito ay nilikha sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng bawat bansa. Ang tren ay umiikot sa buong mundo ng saktong isang taon, na kung paano sinusukat ng mga tao ang oras ngayon. Makalipas ang 17 taon, noong 2031 ang tren ay kumikilos pa rin at hindi kailanman humihinto. Sa loob ay nahahati ang mga tao sa tatlong magkakaibang klase. Ang pinuno ng buong populasyon ng tao at lumikha ng tren na si Wilford ay sinasabing siya ay nakatira sa itaas ng imbakan ng makina at may isang buong silid sa kanyang sarili. Kasunod niya ang mga elite, na hanggang 1% lang ng populasyon, nakatira sila sa mga frontal compartment, at tinatamasa ang lahat ng karangyaan sa buhay, tulad ng mga bar, mamahaling restaurant, salon, ospital, at maging paaralan para sa kanilang mga anak. Pangalawa ay ang gitnang bahagi na binubuo ng mga manggagawang nagtatrabaho para sa mga unang uri ng tao. Hindi sila nakakatanggap ng maraming serbisyo, ngunit nakakakuha sila ng pagkakataong gumawa ng kanilang paraan hanggang sa unang klase. Pagkatapos ay ang huling bahagi na walang bintana at maliit na espasyo, kung saan nakatira ang isang populasyon ng mga freeloader, na itinuturing na parang mga baka. Hindi sila binibigyan ng anumang mapagkukunan maliban sa paminsan-minsang mga itim na bar, at binibigyan sila ng karapatang mabuhay. Ang grupo ay nakakaligtas sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanilang mga sarili, ngunit wala silang pribilehiyong tumingin sa sikat ng araw. Para sa pagkain, ang tren ay may built-in na greenhouse na nagtatanim ng sapat na gulay para sa una at pangalawang klase ng tao. Samantalang ang tubig ay nalilikha sa pamamagitan ng pagtunaw ng yelo sa harapan ng tren. Isang araw, ang dalawang gwardya ay pumunta sa huling compartment para mamigay ng pagkain. Sa pagkakataong ito, ang mga gwardya ay nagtatanong kung may nakasakay na biolinista, dahil kailangan nila ng isa para sa libangan ng mga first class na tao. May mag-asawa na lumapit, ngunit isa lang sa kanila ang kukunin. Nang tumanggi ang mag-asawa ay itinulak ng mga gwardya ang matandang babae, at kinuha naman ang asawa nito. Ang pinuno ng mga freeloader ay dalawang binata, na nagngangalang Curtis at Edgar. Ginagawa nila ang abot ng kanilang makakaya para sa komunidad, ngunit hindi sila nakakagawa ng anumang pagbabago. Araw-araw ay nakakatanggap sila ng isang kapsula na may mensahe sa loob ng isang random na protina bar. Ang mga mensahe ay mula sa blueprint ng tren hanggang sa mga motivating quotes. Sa pagkakataong ito ay naglalaman ng pangalan na Nam. Siya ay kasalukuyang nakakulong bilang isang bilanggo sa compartment ng bilangguan. Walang nakakaalam kung sino ang nagpapadala ng mga mensahe ng kapsula, ngunit naniniwala si Curtis na sila ay isang kaalyado.
Sa nakalipas na 17 taon, 2 beses na nagprotesta ang mga freeloader, pero sila ay nabigo at nagdulot ito ng maraming pagkamatay, ngunit hindi nagbago ang kanilang diwa upang ipaglaban ang pantay na karapatan. Dito ay patuloy sa pagplano sina Curtis at Edgar, ang kanilang susunod na hakbang ay hikayatin ng mga tao na sumali sa kanila. Isa sa mga pasahero ng freeloader ay isang matandang nagngangalang Gilliam, nawalan siya ng isang braso at isang paa, ngunit determinado siyang mapabuti ang kanyang kalusugan, at siya rin ang espiritual na pinuno ng grupo. Lumapit si Curtis kay Gilliam para ipakita sa kanya ang pinakabagong mensahe, at pinag-usapan nila ang nagngangalang Nam at pagpaplano na palayain ito. Ngunit habang sila ay nag-uusap ay may dumating na mga gwardya sa compartment, at sinimulang sukatin ang taas ng bawat bata at kumuha sila ng 2 na nagngangalang Timmy at Andy. Dito ay nagmamakaawa at umiiyak ang ina ni Timmy na pinapatigil sila, ngunit itinulak lang siya ng mga gwardya. Ngayon ay biglang inihagis ng isang lalaki na nagngangalang Andrew ang kanyang sapatos sa mga gwardya, dahilan upang magalit ang mga ito. Pagkatapos ay ipinakilala sila sa isang babae na nagngangalang Mason, siya ang namamahala sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa tren, at siya rin ang tanging first class na tao na nakita ng mga freeloader. Bilang parusa, ay inilabas nila ang isang kamay ni Andrew sa labas ng tren sa loob ng 7 minuto. Nang ito'y ibinalik sa loob, ito ay ganap na nagyayelo. Pagkatapos ay pinutol ito ng mga gwardya gamit ang martilyo, na nag-iwan sa kanya ng pagdurugo at sakit. Sinabi ni Mason sa mga freeloader na magiging aral ito sa kanila, dahil para silang sapatos na ang mismong trabaho ay manatili sa ibaba. Matapos ang lahat na huminahon, ang buong komunidad ay umuusok sa galit. Hindi ito ang unang pagkakataon na tratuhin silang parang mga hayop, ngunit sa pagkakataong ito, sapat na sa kanila ang kawalan ng hustisya. Nang buong gabing iyon, gumawa sila ng detalyadong plano upang salakayin ang mga gwardya. Ang bulong-bulungan ay naubusan ng bala ang mga gwardya sa huling protesta, at si Curtis ang bahala kung totoo ang tsismis na iyon. Kinabukasan ay bumukas ang pinto ng compartment at pumasok ang isang lalaki na nagdadala ng pagkain araw-araw. Lumapit sa kanya si Curtis at itinutok ang baril sa kanyang sarili at hiniling na barilin siya. Dahil dito ay na-confirm nila na walang bala ang mga baril, kaya nakapasok sila sa kulungan ng tren. Doon ay nakilala ni Curtis ang taga-disenyo na si Nam, na ang pangalan ay nakasulat sa huling mensahe. Si Nam at ang kanyang maliit na anak na babae na si Yona, ay adik sa isang substance na tinatawag na chrono. Sumasang-ayon lamang sila na sumali sa grupo kung bibigyan sila ng sapat na chrono, at pumayag si Curtis at tinatanggap sila sa komunidad ng freeloader. Gamit ang kanyang kakayahan ay binuksan ni Nam ang pinto sa susunod na compartment na may bintana. Dito ay halos hindi makapaniwala ang grupo kung gaano kaliwanag ang compartment dahil sa tagal na hindi sila nakakakita ng liwanag. Binuksan muli nila ang sumunod na pinto, at pumasok sa kusina na espesyal na ginawa para sa mahihirap na klase. Sa kanilang kakilakilabot na natuklasan, na ang protina bar na kanilang kinakain ay binubuo pala ng mga ipis. Pagkatapos ng ilan pang mga compartments ay maaabot na nila ang water filtrate, at sinabi ni Gilliam na hawak na nila ang filtrate sa kanilang pag-aari, magbibigay daan ito para sa negosasyon sa mga gwardya, na sa ganoong paraan ay maaari silang humiling ng pantay na karapatan para sa tubig. Gayunpaman sila ay nagulat nang buksan nila ang sumunod na pinto, at nakita ang isang kawan ng mga gwardya na may mga palakol na naghihintay sa kanila. Isang labanan ang naganap kung saan maraming tao mula sa magkabilang panig ang nawalan ng buhay, habang sa gitna ng labanan ay may napansin si Nam sa labas ng tren, na malinaw niyang naaalala na hindi niya nakikita noong nakaraang taon noong wala pa siya sa bilangguan. Nangangahulugan ito na ang yelo sa labas ay natutunaw na, kaya ilang taon pa ay pwede nang mabuhay sa lupa, ngunit biglang nag-anunsyo si Mason at hiniling sa mga gwardya na patayin ang 70% ng mga freeloader. Kasabay nito ay tumawid sila sa isang lagusan, na nagbibigay sa mga gwardya ng advanced stage dahil sila ay may night vision goggles. Marami sa mga tao ni Curtis ang namatay sa sumunod na laban, pero sa huli ang malupit na si Mason ay nahuli kaya inutusan niya ang mga gwardya na huminto. Gustong patayin ng mga freeloader ang babae, ngunit kinakailangan nila itong buhay. Nang tanungin siya ay isiniwalat niya na ang mga bata na kinuha kahapon, ay kasama ng kapitan sa tren na si Wilford. Hindi niya alam kung ano ang ginagawa nito sa mga bata,
ngunit alam niyang marami sa kanila ang inuutusan niya. Nangako si Mason na dadalhin ang grupo sa compartment ni Wilford bilang kapalit ng kanyang buhay. Sumang-ayon si Curtis dito at kaunting mga tao lamang ang sumama sa kanya, at ang iba ay nanatili sa likod para sa kanilang sariling kaligtasan. Pero bago umalis, gumawa si Andrew ng larawan ng grupo sa tabi ni Mason, na may sapatos sa kanyang ulo. Ito ay isang sampal sa kanya, ng oras na inihambing niya ang mga freeloader sa mga sapatos na dapat ay nasa ilalim. Pagkatapos nito, pumunta sila sa mga first class na lounge na binubuo ng aquarium, greenhouse na may mga sariwang prutas at sushi station. Hiniling ni Mason sa kanila na umupo para sa sushi at hindi nahihiya na ipagmalaki ang tungkol sa mga serbisyo, pero habang ang iba ay kumakain ng sariwang isda, siya naman ay kumakain ng protina bar. Sa sumunod na compartment ay ang paaralan para sa mga bata. Simula sa murang edad ay na-brainwash na sila tungkol sa mga freeloader, at tinuruan silang tumingala kay Wilford bilang kanilang hari. Tinanong sila ng ina ni Timmy tungkol sa mga nawawalang bata, at ipinakita ng isang maliit na batang lalaki na dinala sila sa harap ng pintuan. Kasabay nito, ang tren ay dumadaan sa isang napakalaking lugar. Ito ang lugar kung saan kitang-kita ang 7 katawan ng nagyelo na tao. Sila ay mga explorer na tumalon sa tren ilang taon na ang nakalilipas, na umaasa silang mabubuhay sa lupa. Lumipat ang eksena sa compartment ng mga freeloader, ang lahat ay naiinip at naghihintay sa pagbabalik ng grupo na may dalang magandang balita. Dito ay nilapitan sila ng isang lalaki na may dalang kariton na puno ng mga itlog. Laking gulat nila dahil ang alam nila ay patay na ang lahat ng mga hayop. Tawa ng tawa ang lalaki na sinasabing chismis lang iyon, tulad ng kwento tungkol sa mga baril na walang laman ay chismis din. Sa sinabi nito, naglabas siya ng baril at nagsimulang magpaputok sa kanila. Katulad nito, ganoon din ang ginagawa ng guro sa silid-aralan ng mga bata, at nagawa niyang patayin si Andrew bago siya mapatay ni Curtis. May monitor din ang silid-aralan kung saan ipinapakita ang footage ng huling compartment, dinala ng isang lalaki si Gilliam sa harap ng kamera at siya'y binaril. Napakalapit ni Gilliam sa puso ni Curtis, kaya't dinurog ng kamatayan ang kanyang espiritu at sa galit ay binaril niya si Mason para makaganti. Pagkatapos ay ang nakaligtas na grupo ay sumulong, at napunta sa isang silid na puno ng mga matataas na tao. Tinatangkilik nila ang mga luho tulad ng alak, mamahaling damit, salon, gamot, at mga doktor. Bago pa man pumasok ang grupo sa silid ng makina, sinalakay sila ng isa pang pangkat ng mga gwardya. Lumaban sila sa lahat ng mayroon sila, ngunit namatay ang ina ni Timmy sa labanan. Ngayon ang tanging nabubuhay na lamang ay sina Curtis, Nam, at ang kanyang anak na si Yona. Tinawid nila ang isang club na puno ng bangag na kabataan, at sa wakas ay narating nila ang pinto sa silid ni Wilford. Ang pagbukas ng pinto ay expertise ni Nam, kaya umupo muna sila saglit. Dito ay nagsimulang ikwento ni Curtis ang panahon noong bago pa lang sila sa tren. Para sa unang ilang buwan ang pinakamababang klase ay hindi binigyan ng anumang pagkain. Nang tumama ang desperasyon, napunta sila sa kanibalismo. Mahilig kumain ng mga bata ang mga matatanda, dahil malambot ang kanilang karne at nakibahagi rin dito si Curtis. Isang araw, sa sobrang gutom ay gusto niyang kainin si Edgar, ang yumaong kasama ni Curtis na bata pa lamang noon. Sa oras na iyon ay pinigilan siya ni Gilliam at inalok ang kanyang kamay kapalit ng buhay ng bata, iyon ay kung paano siya nawalan ng isang braso at isang paa. Makalipas ang ilang araw, ay himalang binigyan sila ng mga protina at ang populasyon ay nakaligtas. Gayunpaman ay hindi mawala sa isip niya ang pagkakonsensya sa nagawa, ito ang dahilan kung bakit siya ay mahigpit na lumaban para sa kanyang bayan. Matapos makinig sa kwento, inihayag ni Nam na posible ang buhay sa labas ng tren, at sinabi kay Curtis ang tungkol sa bundok na nakita niya. Ibinunyag din niya na hindi siya adik at nangongolekta siya ng kernel para gumawa ng pampasabog, nais niyang gamitin ito upang makagawa ng butas sa tren para lumabas. Nang sisindihan na niya ito ay bigla siyang binaril ng assistant ni Wilford sa binti, at pinapasok naman si Curtis sa loob. Sa sumunod na eksena ay nakilala niya si Wilford na tumanda na, at ibinunyag ni Wilford na siya ang nagpadala ng mga mensahe sa kapsula, at ginawa niya iyon para magsimula ng kaguluhan. Kada ilang taon ay ginugulo niya ang mababang uri, kaya nagprotesta sila at ilang tao ang pinapatay.
Ito ay isang marahas na hakbang na ginawa upang matiyak na ang populasyon sa board ay mananatiling mapapamahalaan. Doon ay papatayin sana ang mga nagpoprotesta ng dumaan sa tunnel ngunit nabago ang lahat sa pagdukot kay Mason, at alam din ni Gilliam ang tungkol sa mga plano kaya tinutulungan niya si Wilford mula sa loob. Kahit na ginawa niya yun para manatiling buhay ang populasyon ng tao, ay hindi maiwasan ni Curtis na mabigo sa kanya. Sa labas ay nasa iisang kwarto sina Nam at Yuna, at sinusubukan ni Yuna na iset ang paputok. Habang inaatake ng mga first-class maniac si Nam ay natarante si Yuna at tumakbo kay Curtis para humingi ng tulong, ngunit bigla nilang napansin ang isang compartment sa sahig, kung saan nakaupo si Timmy sa pagitan ng mga makina na gumagana. Dahil maliit ang espasyo, ang bata lang ang makakapag-ayos ng mga sirang bahagi, pero sa halip na ang mga bata sa unang klase ang kunin ay pinili ni Wilford ang mga mahihirap. Ito ang nag-udyok kay Curtis na atakihin si Wilford at pinatumba siya bago sinubukang tulungan si Timmy palabas ng compartment. Sa labas ay sinindihan ni Yuna ang bomba, at nagkaroon ng malakas na pagsabog na nagdulot ng pagliyab ng tren. Ngayon ay nadi-sterile ang sasakyan, at ang lahat ng nasa loob ay namatay dahil sa impact. Sa huling eksena, sina Yuna at Timmy ay lumabas mula sa wasak na tren. Napansin nila ang isang polar bear sa malapit. Ang ibig sabihin ay posible nang mabuhay sa lupa kaya may chance silang mag-survive. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Kaya kung nagustuhan mo ang aking Tagalog movie recap ay paki-like naman at paki-click na rin ang subscribe button. Huwag mo na rin kalimutan na mag-iwan ng mensahe upang masuportahan ang aking channel. Maraming salamat po.